Hello guys, good morning ulit sa inyong lahat dyan, no? So, today is Saturday, January 25. Okay, so guys, at today ay mamamalengke ako. So, before ko munang pumunta sa palengke, at kagabi kasi guys, may nag-request sa akin na ang advice niya sa akin, The Legend Boy, pwede bang makahingi ng kung ano yung komento mo doon sa Sampaguita Girl vendor. Ayun. So guys, napaisip ako kagabi. Iniisip ko na Sampaguita vendors na babae. Ano kaya yon? So, tinignan ko sa FB, nag-scroll down ako ron, tinitignan ko. Ayun, may nakita ako guys na merong short video na na-upload na merong batang babae na nagtitinda ng sampagita. I don't know kung saan lugar yun guys. At kasi may mga baitang may mga nasa hagdanan siya. At ito ay dinadaanan ng mga maraming tao. Then, pinanood ko muna yung short video na in-upload through Facebook. So, nakita ko na may isang guard, then andun yung bata na nakaupo ron sa hagdanan, no? Ngayon, so, napansin ko yung habang pinapanood ko, nilapitan ng guard yung batang nagtitinda ng sampagita, mga around siguro mga 10 to 15 years old siya. Bata pa yung babae. Ngayon, siguro yung guard ay sinasaway niya na siguro baka bawal talaga sa area ro na mag-standby kasi nga daanan ng tao. So, kaya ginawa naman ng guard yung tinatawag na siguro protocol, bawal dyan, pag may nakita ka, paalisin mo. Ngayon, ang hindi ko lang masukat, maisip, no, o matanggap sa sarili ko, yung sinaway niya yung batang babae na nagtitinda ng sampagita. So, kung mapapansin nyo guys, yung sampagita actually, ano yan nakatuhog yan doon sa pinakatali. Ang ginawa ng guard, hinablot niya yung sampagita ng batang babae at ginrip niya talaga ng todo-todo, no? Tapos binaba niya yung kamay niya, ibig sabihin yon napiktal na ano yung mga nakatuhog doon. Kaya nga, ang tanong paano pa maibibenta ng batang babae yung tinitinda niyang sampagita? Ayun yun, yung question yun Tsaka isa pa, bakit naman ginanon nung security guard yung batang babae? Pwede naman sigurong sawayin o alis ka dyan at bawal dito kasi ito ay daanan ng mga tao. So, nagkaroon kasi ng tinatawag na hindi magandang action yung ginawa ng guard. So, ayun yun, yung sinasabi sa akin na The Legend Boy, pa-explain ano ba yung komento mo. So sa ganung bagay, actually, dapat doon sa mga tao, no, na kapag alam nyo mainit ang ulo nyo, huwag kagad kayong pabigla-bigla kasi minsan may mga bagay na hindi nyo inaasahan, no? Mga bagay na hindi nyo inaasahan na nagawa mo. Kumbaga, bakit ko nagawa yun, nabigla ako kanina? Kasi meron kang emotion galit Akalain mo batang paslit? At ito ay nagtitinda ng sampagita, siya ay nag-aaral para lang pambaon, tapos kumbaga sinira mo yung sampagita na binibenta niya. Kawawa naman, kawawa. Kaya sana hindi lang naman doon sa guard, lahat tayo, bago tayo magkaroon ng tinatawag na kumbaga yung move natin, no? Kasi may tinatawag dyan na tinatawag nila na parang ang pagkilos mo, no? Meron kang ginagawang bagay na
dahil nga sa bugso ng damdamin mo, sa galit mo, napatangay ka, no? Napatangay ka ron sa bagay na yon, na which is hindi mo naman dapat gawin, pero dahil nga sa galit, no? Kaya dapat pag-isipan natin mabuti, kawawa naman talaga yung gano'n, no? Yung mga tao na nasa lansangan, gusto rin naman talagang mabuhay. Wala naman silang ginagawang pagnanakaw. Siguro bawal lang sa area. So naniniwala ako bawal siguro sa area, pero dapat hindi naman ginanon yung Sampaguita girl. Kasi kawawa kawawa. Akalain mo siyempre pag nakabenta siya, maggasino lang naman yung kikitain niya o tutubuin niya na para pambaon niya. So anyway, yung pinapanood ko, then sinubaybayan ko rin yun. Ayun nga, yung pinaka-head ng security nila ay bibigyan niya ata ng retraining yung security guard para at least malaman niya yung tinatawag na yung good conduct, no? Kaya napakalungkot isipin talaga, no? May mga iilan sa mga tao na pag nagpadala ng bugso ng damdamin ay talagang nakakagawa na hindi naman dapat gawin, no? Then, later on, ma-realize nila pagtapos na yung insidente. Okay? Then, napansin ko rin guys na meron kasing konekto Hindi lang naman sabihin natin security guard o yung tinatawag na yung batang nagtitinda ng sampagita. May konekto guys. Saan ba? Sa mga magulang ng bata. Ano yon? Kasi imagine, sa murang edad, nagtitinda yung bata na dapat nag-aaral to sa bahay. Dapat ang mga magulang, especially doon sa padre di pamilya o sa lalaki, dapat itataguyod niya ng tama. Itataguyod niya ng tama yung yung family niya. Kasi akalain mo, pabayaan mo ba yung anak mo na magtinda dyan, na which is kaya mo namang itaguyod yung buhay ninyo, di ba? So siguro maniniwala ako kung ikaw talaga ay tinatawag na paralyzed ka, hindi ka makakilos, talagang sadyang o kaya ginapos ka ng matinding karamdaman, hindi ka nakapagtrabaho, siguro pwede pang masabi yon. Pero kung buo yung katawan mo, malakas ka, bata ka, kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong ma-applyan, mapasok na trabaho. Katulad niya, nagsasuffer yung mga bata, guys. Kasi, dapat nga, katulad ng sinabi ko sa inyo, nag-aaral lang yan, nasa bahay lang yan pinag-aaral natin. Hindi naman natin bibigyan ng magandang luho. Kung ano lang yung naaabot ng ating makakaya, dun lang naman tayo Kasi napakahirap tanggapin o masakit sa damdamin na yung anak mo ay kumbaga ginagawa ng masama ng ibang tao, no? Dahil nga sa pagtitinda, andyan na yung hinablot yung sampagita niya at yung last part ng video nakita ko guys yung guard parang tumadyak pa, sinipa pa yung bata. Naku, Diyos ko. Napakalupit talaga guys. Kung ako lang yung tatay noon guys, naku Diyos ko, bahala na ako makulong bukas. Ipaglalaban ko talaga. Bahala na makulong. Kasi masakit sa akin na makanti ng konti, ayoko ng ganun. Kaya nga, siguro lahat tayo ganun Kaya nga, para hindi na humantong sa ganung bagay guys, ano ba yung dapat natin gawin? Number 1, magsumikap tayo. Sa pagsisikap naman guys, ando naman talaga yung blessing sa taas na ibibigay sa atin Kasi pag pinasok natin yung usaping pamilya, dapat ready tayo, bubuhay natin talaga, no? Kaya nga, minsan, doon sa mga tinatawag na mga working mothers, no? Sa mga ina na talaga nagtatrabaho, tapos may mga ama na walang trabaho. Ayun yung malungkot isipin na wala na nga tayong trabaho, no? Yung bilang isang lalaki na ikaw ay walang trabaho, dapat nakakatulong ka kahit paano. Ano ba yung bagay na dapat mong maitulong?
Siyempre, yung tinatawag na gawaing bahay. Halimbawa, ang misis mo ay nagtatrabaho, gasino lang naman yan makapag-ambag tayo guys na check mo, may luto na bang ulam o kanin o nakapaglinis na ba. Kahit nga sa paglalaba guys, kung ako lang wala akong trabaho guys, naku Diyos ko, kahit sabihin sa akin under the saya, walang problema yon. Basta ako nakakatulong kasi wala akong trabaho eh. Pero kung ako ay magiging pabigat, naku Diyos ko, para akong alam mo ba yung tinatawag na garbage? Para akong basura. Na wala akong kumbaga nandyan lang ako. Nandyan lang ako sa bahay, nakikita ko na yung mga bagay na dapat kong gawin. Mga bagay na dapat kong itulong, no? Pero hindi ko ginagawa. Hindi naman ako may sakit, hindi naman ako paralyzed, kaya ko naman kumilos, pero ang problema, parang gusto ko mag-ari-arian sa bahay. Mali yun eh. Mali yun guys. Kasi kapag wala tayong trabaho at yung mga partner natin o asawa natin ang may trabaho, dapat marunong tayong tumulong. Asikasuhin natin mga bata. O sige, pasensya ka na, wala akong trabaho sa ngayon. Pero ang may tutulong ko lang sa'yo, ipaglalaba ko kayo, lahat, lilinisin natin yan, yung loob ng bahay, wala ka nang asikasuhin dyan. Pagpasok ng bata, ako na. So siguro guys, napakasarap na ipakita yung ganun, ay yung sign of loving eh. Kasi mahal mo siya eh, tutulungan mo, pero yung hindi ka tumulong, ay nako. Tapos, may mga time ka sa kaibigan, pero sa pamilya walang mangyayari. Kaya guys, umahantong talaga sa hiwalayan ang dalawang mag-asawa sa ganung bagay. Kasi pag hindi na nakatiis ang babae sa paulit-ulit na ganung sistema na kumbaga ay walang pagbabago guys. Kahit sino siguro guys makakapag-isip na ayokong ganitong buhay, ayoko maging miserable. Kumbaga may partner nga ako, may asawa nga ako, pero walang bilang, no? Ibig sabihin walang bilang, hindi ka naaasahan eh. Wala ka ng trabaho, then hindi ka pa nakakatulong sa gawaing bahay o pag-aasikaso ng mga bata. Kumbaga, umasa ka na lang sa mahabang panahon na iniisip mo may income naman yung misis mo hanggang dumating na sa punto na nakapagtrabaho na yung mga anak mo. Guys, maniwala ka sa hindi. Darating ang time mismo yung anak mo sisitahin ka na sa maling ginagawa mo. Kaya hanggat maaari, kaya nating kumilos, kaya natin magtrabaho, sikap tayo guys, pakita natin. Kahit na ano pang trabaho yan, kahit sinasabi na yung trabahong simple, pero kumikita ka ng marangal, okay na yun guys. Ipakita natin sa mga asawa natin na eto lang may aambag ko sa'yo, kasi eto lang talaga yung trabaho ko. So siguro, napakasarap sa pakiramdam nila, lalo-lalo na sa mga anak natin, no? Yung mga bata na nakikita nila yung ama nila na sa ganung bagay o sa pagsisikap niya, itinataguyod niya yung pamilya doon sa mga kinikita na hindi naman kalakihan, kumbaga sapat, minsan kulang, pero pinagkakasya. Ayun yung ibig kong sabihin. Kaya nga guys, huwag nating sabihin sa sarili natin na walang tumatanggap sa atin na employer. Meron yan. Maraming dahilan o paraan kung ano yung dapat natin gawin. Huwag na natin ihantong pa na sumapit sa punto na yung mga bata sa murang edad ay nagtatrabaho, nagtitinda, katulad niyan sa Sampaguita, nagtitinda. Hindi naman gagawin ng bata kung maluwal o tinatawag na meron siyang baon, pambaon, o naipoprovide ng mga magulang ang kanyang pag-aaral. Hindi na gagawin ng bata yun, mag-aaral lang talaga. Kaso, yung Sampaguita girl talaga, gumawa rin siya ng paraan para makatulong siguro sa mga magulang at hindi maging isang pabigat. Kaya guys, connect yan eh. Lagi mong tandaan,
Kapag tayo ay nagpabaya sa pamilya, maraming apektado. Marami yan, maraming apektado. Kasi nga, bakit ko nasabing apektado? Kasi magiging miserable yung buhay nila eh. Kumbaga, andyan ka bilang katuwang, makatulong, then at the end of the day, wala kang magawa o wala kang ginawa. So napakahirap niyan, guys. Kaya sana doon sa mga nakakapanood ng short vlog ko, sana guys at kayo ay maliwanagan sa inyong kaisipan, no? Sana hindi niyo masamain tong vlog na to. Ito ay realidad na gusto kong i-share sa bawat isa na dapat anumang bagay na ginagalawan natin, no, sa mundong ibabaw, ay yung tinatawag na magpasalamat tayo kung ano yung natatanggap natin, kung ano yung binibigay. Dumating man sa punto na walang tayo ng trabaho, guys, wag nating gawin na rason na ayoko na magtrabaho kasi nagkaroon na ako ng tinatawag na karanasan, no? Yung malungkot na karanasan dati sa trabaho ko. Hindi yun. Gawin mo, hanap ka ng trabaho na ipakita mo, kaya mo, at ipakita mo sa pamilya mo na ikaw ay hindi pabayang magulang. Ayun lang yung kasimple. Kaya guys, wag na wag kayong magagalit sa akin, ha. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong short vlog na to ay nagbigay lang ako ng explanation doon kagabi sa nag-pop up sa akin, no, about sa Sampaguita girl na vendor. Sana nasagot ko yung katanungan mo, no, at doon sa mga tao na medyo nagpapadala ng bugso ng damdamin, wag na wag kayong magpapadala, no. Kaya nga yung sinasabi natin na drastic move, pag pinasok mo yung drastic move mo na hindi ka nag-isip, definitely meron kang magagawang bagay na hindi ka aya-aya, no? O hindi ka tanggap-tanggap, then later on, naimasmasan ka na, tinatanong mo yung sarili mo, bakit mo nagawa? So, late na guys, late na. Kaya, basta mga ganun bagay, saan ka man nagtatrabaho, pag mainit ang ulo mo, mag-relax ka muna, saka ka na sumagot, saka ka na magbigay ng drastic move mo, doon na yon. Pag-isipan mo mabuti, kasi pag nakasakit ka na, mahirap na ibalik, no? Kaya guys, maraming salamat talaga sa inyo at hindi ko napapatagalin tong short vlog natin at ako ay mamamalengke na kasi ito yung daily routine ko, no? Pagdating ng Saturday o kaya Sunday, alin man dyan sa araw na yan, ako ay namamalengke para pang-stock sa pamilya ko, no? Good for 1 week. Then next week ganun na naman. Kaya guys, maraming salamat doon sa mga nanonood. Sana hindi kayo magsawa na subaybayan ang short vlog ko. At shoutout na lang ako dyan sa tropang Dalisay, sa Pasay, at dito sa mga kaibigan ko dito sa Rosewood. At doon sa mga crew namin on board, on vacation. At shoutout sa inyo, Captain Binjola, no? Chief Engineer Lokyas, kay Chief Engineer Bete. Chip, sana panoorin mo yung short vlog natin at magbigay sa'yo ng konting kapupulutan ng aral, no? So anyway guys, hindi ko napapatagalin at salamat talaga sa walang sawang pakikinig. And see you on next vlog. Bye!